Siyam na pasahero yung trinabaho o naihatid ko sa araw na to. Konti pa to ikumpara sa mga tunay na bakbakero. Pero bago magsimula magtrabaho, may napansin akong nakapasak na pako sa gulong ng motor ko. Binunot ko kasi may sealant naman to. Kaya sumirit tapos medyo umimpis to. Kaya dumiretso ako rito para pahanginan yung gulong ko. Ipapabulkanize ko sana kaso naubusan si kuya ng goma. Pagkatapos kumahanginan, pinatakbo ko. Kaso biglang umimpis na ubusan na pala ng sealant to. Sakto may malapit na motor shop dito kaya napabili na lang ako. Madami-dami rin kasi yung tumagas o sumirit na sealant kanina kaya hindi na kinaya. Nung naging okay na, dumiretso ako rito sa karinderya para bumili ng ulam ng aking mag-ina. At bago umuwi, dumaan muna ako sa OSIP. Inutusan kasi ako ni Crush na bumili ng gatas. Malapit lang naman to sa amin, mga 200 metro. Kaya pagka uwi ko, gumayak agad ako para magtrabaho. Alas 3 na to pasado at habang nag-aayos, naka-open na yung apps ko. Hanggang pasukan ng unang booking, papunta ng Caloocan to. May note pa nga si ma'am dito, may box yung request niya kasi meron daw siyang dala-dala. Kaya naman, pag start ng makina, naglakbay agad ako papunta sa pick up niya. Pagdating ko rito, hindi kasya sa box ko yung ipapalagay niya. Kaya naman sana kung tutupiin kaso sabi niya wag na. Bali yung backpack na lang niya yung nilagay ko sa harap ng motor ko. Pagkasakay niya, chinek ko lang saglit yung mapa tapos umalis na. Sa unang biyahe, maganda at smooth pa. Hanggang sa may dumikit sa akin na isang tropa. May sumisirit daw sa gulong ko sabi niya. Kaya nung may nakita akong motor shop, pinahanginan ko agad tapos sinaksakan ko na lang ng pako dyan. Pansamantalang pako lang muna yung pinangremedyo ko. Buti na nga lang rin, tumalab yung ginawa ko. Ipaparebook ko na sana yung booking ng pasahero ko. Pagkaalis namin, habang nasa biyahe, pinapakiramdaman ko. Okay naman yung takbo, umabot rin naman kami rito sa drop-off location ni ma'am. Pagkadating dito, GCash payment ni ma'am, 170 yung sinend niya dyan. Sinabihan ko rin siya na nagbablog ako. Nakakatuwa kasi sinearch niya agad ako. Thank you ma'am, sabay check ng gulong ko. Goods naman, hindi na umimpis to. 170 yung sinend ni ma'am sa GCash ko, pinasobrahan niya ng 12 pesos. Chinek ko nga pala ulit yung gulong bago umaksip ng pasahero. Ayos na ayos, hindi na sumisingaw. Nagsanib puwersa na yung sealant tsaka pako rito. Pansamantala lang muna to, ipapabulkanize ko rin to. Second passenger ko nga pala guys, dito ko lang sinundo sa may Paho. 67 pesos lang yung presyuhan nito papunta ng Tondo. 3.8 kilometers naman yung distansya nito. Kaya naman mabilis lang yung naging biyahe namin ni ma'am, 15 minutes, nakarating agad kami rito. Pagbaba niya, GCash payment ni ma'am. Naglolo ko yung system kaya dito kami natagalan. Umaksep na rin ako ng booking sa mga oras na to. Sinabihan ko na lang siya na isend niya na lang mamaya pag okay na. Kaso isa pa raw sabi niya, at ayun, pumasok na. 70 pesos yung sinend niya. Pupuntahan ko naman ngayon yung pangatlong pasahero na nagbook na pumasok sa apps ko. Pagkadating ko rito, nandito agad si ma'am kaya sinakay ko agad siya. Papunta ng East to sa Caloocan, nagkakahalaga ng saktong 100 piso. Mabilis lang yung naging biyahe namin ni ma'am, 26 minutes kasi medyo maluwag pa yung daan. Inalalayan ko agad yung pagbaba niya para hindi siya mawala sa balanse niya. Sakto 100 pesos bigay ni ma'am. Dinoble check ko ulit yung gulong. Ayos naman, hindi na ulit siya sumingaw. Medyo may katagalan yung pagtambay ko sa area na to. May nasikaso kasi ako sa Facebook ko. Kaya magsi 6:30 na nang i-open ko ulit yung apps ko. Pang-apat ko na passenger dito ko lang sinundo sa isang eskwelahan sa Caloocan. Inabutan ko agad siya ng helmet tapos inalalayan yung pagsakay niya. 117 pesos nga pala to guys, papunta ng Intramuros. 24 minutes naman yung estimated ng mapa bago kami makarating sa drop-off location ni ma'am. Kaya naman ilang sandali lang rin, narating na rin namin tong aming pupuntahan. Cashless ulit to guys, sa GCash ko isisend ni ma'am. Pag send ni ma'am ng payment, tinanong ko siya kung may malapit ba na kainan dito. Sakto may nirecommend siya doon lang sa kabilang kanto. GCash payment ni ma'am, nagsend siya ng 120 pesos. Kain muna ako, gutom na guys. Nagpaihaw agad ako pagkadating ko. Tinanong ko rin kung may parkingan ba dito. Meron daw sa dulo kaya pinasok ko. Kumain agad ako para maibsan yung gutom ko. Pagkatapos tumambay at nag-abang muna ng booking dito. Kakatapos ko lang kumain guys, pinasukan agad ako ng booking papunta ng Nabotas. Kinuha ko na agad, 140 din to. Pang-5 booking guys, sinundo ko na dito lang sa Sailor's Home. Pangalan pa lang ng pick-up location, nalaman ko agad na seaman rin yung isasakay ko. Kaya yung kwentuhan namin ni sir tungkol lahat sa pagbabarko. Anchor ship yung sinasakyan niya, malapit na rin daw siya sumampa. Ayos na ayos, ingat na lang sa paglalayag sir. Gusto ko sana siya bigyan ng remembrance kaso naubusan na ako ng sticker. Inalalayan ko rin yung pagbaba niya, mahirap na, baka ma-out of balance siya. Pagbayad niya may pasobra pa. 160 guys. Sir, nagbablog-vlogan pala ako. Okay lang? Ingat ha. 160 bigay ni sir guys. Itip akong 20 pesos. Pag complete ko ng trip, walang pumapasok na booking. Pag walang booking, gapang guys. Bawas muna tayo ng gasolina. Barangay ng San Roque yung binaybay ko dito sa bayan ng Nabotas. Kalaunay pinasukan rin papunta ulit ng Caloocan. Hello po.
Okay na kayo? Yes sir, dito na po. Okay, thank you. Tinawagan ko si sir na nandito na ako kaya lumabas na siya sa kanila. Nagbayad agad siya, may tip agad akong 25 pesos, hindi pa kami nag-uumpisa. 95 pesos lang kasi yung total fare nito, 120 yung binigay niya. Mabilis lang yung naging biyahe namin ni sir kasi pasado alas 9 na. Walang 30 minutes nang makarating kami rito sa drop-off niya. Diretso alis agad siya dyan kasi bayad na tapos sariling helmet pa yung suot niya. 120 binigay sa akin ni sir, may tip agad akong 25 pesos. Pagkatapos niya, next passenger naman yung pupuntahan ko ngayon dito sa SM Grand Central. Buti, pinayagan ako ng mga guard pumasok kahit may mga cone na. Last minute na kasi to, yung SM pasarado na. Pagdating ko naman dito, yung mga bit-bit ni ma'am pinalagay niya sa harap ng motor ko. Pabor sa akin to, pag may mga dala yung passenger, pinapalagay sa harap ko o sa JB box ko. Mas komportable ako, mas maayos akong nakakapagmaneho. Kaya naman, 24 minutes lang yung tinagal namin sa kalsada ni ma'am nang marating namin tong bahay nila. Inabot agad niya yung helmet, pagkababa niya, sinunod naman niya yung bayad niya. Ang laki ng pasobra niya, sinabihan ko rin siya na nagbablog-vlogan ako kaya medyo napakaway siya. 150 yung binigay ni ma'am, may pasobra siyang 36 pesos. Thank you ma'am. Medyo may kalapitan na to sa amin pero maksip pa ako ng another booking. Pagdating ko rito, hindi pala sasakay yung tinawagan ko. Hello po. Sino to? Joyride sir. Ay, mali. Hindi ako nagpapa ng joyride. Bali, may nag-book po kasi number nyo nilagay. Hindi po kayo sasakay? Hindi yun. Sige sir, trip booking pa yata guys. Tinawagan ko agad yung nag-book, yun na nga, mali yung number na binigay niya. May binigay siyang panibagong number, tinawagan ko agad. Pagkatawag ko sa pasahero, sabi ko nandito na ako, sabi naman niya ang layo ko raw. Kaya pinakancel ko na lang. Pinasukan rin naman agad ako ng panibagong booking. Semi-long ride papunta ng Panay Avenue sa Quezon City. May mga bitbitin rin to si sir, pinalagay niya sa JB box ko tapos yung bag naman niya sa harap ko. Binaybay ko agad yung kalsada na tinuturo ng mapa. 27 minutes lang yung naging travel time namin ni sir kahit pa 13 kilometers yung distansya. Wala kasing traffic guys, halos alas 11 na. Sakto 181 binayad ni sir. Last passenger guys, dito ko lang rin sinundo sa Panay Avenue. 71 pesos lang to, kinuha ko na. Gantong oras kasi talagang masarap maglakbay sa kalsada. Masarap kaso delikado. May mga nabalita kasi inold up na, inagawan pa ng motor. Ang malala, binaril pa. Laban tayo ng patas mga tol, wag naman sana ganon. So ngayon 8 minutes lang yung dumaan, nababa ko na si ma'am. Kumaway rin siya sa camera nang sabihan kong nagbablog-vlogan po pala ako ma'am. Pag complete ng trip, gusto ko pa sana mag-abang ng biyahe, mga pauwi sa amin. Kaso nag-message na si Crush, inaalala niya may lakad kami ng maaga bukas. At habang nasa biyahe, may nakita akong isang vlogger, yung motor niya may camera. Kaya naman, nanghingi ako ng sticker niya. Kabiyak mo to, binigyan tayo ng sticker. Si Kabiyak Moto pala to, isang joyride biker na nagbablog din. Pagkatapos niyan, dumiretso ako rito sa Victory Oil para magpagas. 52.90 per liter yung unleaded nila rito. 130 pesos naman yung pinagas ko, sabay umuwi na ako. At bago makauwi, gusto ko lang ipaalam sa lahat ng nagpa-shoutout. Sa next live ko kayo lahat isa-shoutout. Maraming salamat na agad at dahil dyan, for more video, follow pa more.